Magandang araw sa lahat. Naayusin naman natin ngayon ay ang ating Ford Ranger. So, nung nakaraan, pinalitan natin lahat ng bearing sa harap. Tumahimik naman siya pero may narinig din ako sa likod. Pinalitan din natin yung center bearing nito. Tapos, yung mga cross joints niya, bagong palit lang yan. Nabaha siya mga hanggang dito. Pero okay naman yung mga cross joints niya, walang tubig. So, ang ginawa natin is nirepack lang natin, pinitan lang natin ang grasa. Actually, malinis pa yung grasa niya. Pero since nakabaklas na, pinitan na rin natin ang grasa. Ngayon, ito yung kinakatakot ko. Yung likod. Since never pa ako nakapagbukas ng rear wheel bearing tsaka yung differential. Dahil lahat ng mga sasakyan ko dati ay mga front wheel drive. So, actually, nagtanong-tanong ako kung magkano yung labor ng ganitong klaseng trabaho. And nasa 5,000 daw siya. So, labor pa lang yun. Bibili pa tayo ng bearing. Ilan yung bearing nito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na bearing to. Kasi tig-isa sa bawat gulong. Tapos sa differential, 4 yung bearing. So, baka abutin tayo ng 7,000 to 8,000. Kasi may ano pa, transmission or differential fluid pa tayo na kailangan bilhin. Kaya eto tayo ngayon. Kuripot tayo or wala tayong pera masyado. So i-DIY natin to. Lakasan lang ng loob. Sige. So bilang DIYer or backyard mechanic sa mga walang alam, nag-YouTube ako and sabi, i-drain daw muna yung differential fluid. Tapos, hahatakin natin yung gulong ng mga isang dangkal kabilaan. So, tatanggalin natin yung gulong, tanggalin natin yung preno. Since sa ibang kotse, pwede siya na hindi yung 4 na tornilyo lang sa likod ng gulong yung tatanggalin. Tapos, kasama na yung gulong, mahuhugot na siya. Pero, dito kasi sa Ford Ranger, wala siyang rubber line sa brake lines niya. Bakal siya, so hindi siya mas-stretch, hindi siya mauunat. Kailangan natin tanggalin yung brake line bago natin matanggal yung axle. So, good luck sa akin. Simulan na natin. Drain muna tayo ng differential fluid. Una nyo luluwagan yung fill plug. Bakit fill plug? Kasi baka mamaya mag-drain kayo ng differential oil, tapos hindi naman pala mabuksan tong fill plug, stock up siya. E di ending, hindi nyo magagamit yung sasakyan. So siguraduhin nyo muna na nabubuksan tong fill plug bago kayo mag-drain. Size ng drain plug, 24. Bakal siya. Pero hindi naman ganun kadami. Yan. Konti lang to actually. Which is para ako nakahinga na maluwag kasi yung iba daw na nangyayari sa differential, nabubungi yung mga gears. Talagang nag-uubusan siya. Pero since konti lang yung bakal dito sa magnetic drain plug, gumana yung loob ko. Okay. Linisin muna natin to kasi babalik na natin to. Ay, mamaya ako nalilinisin kasi nililinisin pa natin loob nito, either with gasolina or carb cleaner. Balik na natin. So ang dahilan kung ba't natin tinanggal itong differential oil is para pag hinatak yung
Kaya natin tinanggal yung differential oil para pag hinugot natin yung, kalimutan ko ang tawag dito, yung sa loob nito, hindi tatagas yung transmit or yung differential oil sa kabila, sa gilid. Okay, wala nang laman yung ating differential. Iangat na natin to. Pagkasin na natin gulong. Yan na. Pagtanggal ko ng gulong, napansin ko kaagad mamasa-masa siya. At pagbaklas ko, basa nga talaga yung loob. Langis siya. So nagtatagas na rin yung seal natin dito, oil seal. So tama lang din, hugutin na natin to. Check nga natin, baka mamaya itong itong cylinder ng brake may tagas. Meron na rin. Ayun o. Dapat to tuyo to eh. Ay. Brake fluid talaga. Oh well. Para na rin sa safety natin, palitan na rin natin yan. Etong brake shoe, sobrang kapal pa niya. Ayan o, ganyan pa siya kakapal. So okay pa yan. Hugasan natin, liliyahin natin, pero babaklusin na rin natin yan. Tanggalin na natin. Tala, dito na tayo. Tatanggal tayo ng brake shoe at saka ng brake cylinder. So, una natin tatanggalin dito ay ang mga spring. Lahat ng mga spring na makikita nyo bukod dito sa dalawang to. Kasi ito yung humahawak sa brake shoe. Tatanggalin natin yung mga spring para hindi siya magtalsikan. Kailangan tanggalin. Hirap na isang kamay. Sisikotin nyo lang. Pagtanggal dito, didiin nyo lang. Diin, ikot. Hop. Hawakan nyo. Nakatagos tong pin na to eh sa likod. So hawakan nyo siya para hindi siya umikot. Yeah, yun. Dahan-dahan lang kasi tumatalsik din to eh. Yan yung pin na iwan. So kukunin nyo lang yan mula sa likod. Ayun. Itong adjuster, hanggat maaari huwag nyo lang galawin. Ganyan na siya. Para pag binalik nyo, hindi na matatanggal yung pagkaka-adjust niya. Ayun. Grabe. Basa siya talaga. Hihina talaga preno pagka ganyan. Kaya ang hina ng preno na ito eh. Putik. Oras na rin talaga na matanggal ito para malinis.
Itong kabilang part, andito yung brake cable or yung handbrake. Ayan o. So para matanggal yan, hihilahin lang natin to. Hihilahin lang natin to para maurong yung spring, then ibababa natin yan. Yan, ganun lang kadali, di ba? So yan, pag ganito siya. Okay, ngayon itong handbrake cable, mahuhugot na lang yan. Hugutin nyo na lang ito mula sa likod. Ayan. Ayan. Handbrake cable. So silipin nga natin kung gaano kalala. Na-curious lang ako. Malala. Actually, buti hindi tayo inabot talaga. Buti hindi tayo inabot sa biyahe. Okay. So, debut ngayon ng ating bagong miyembro ng tool set. So, ang tawag dito is flare wrench. Meron tayong 10, 12, 12, tsaka 14. Ang gamit nito ay para dito. Yan. Hindi siya 12, sana 10 siya kasi wala akong biniling 8. And yan, 10 nga siya. So, try natin. Huwag ka mabibilog. Effective ka pa. Binibilog mo lang yata eh. Nako. Ay, hindi, natanggal. Alright. Effective siya. Flare nut guys, Shopee. Shopee lang yan. 150 at yung bili ko dyan. Okay. Ito naman natin kabayin. Tanggalin na siya. Next, tatanggalin natin itong dalawang G's na to na nag-ahawak sa wheel cylinder. And then hugot na ito dito. Dapat mo ayan na po siya. Ayan na ang wheel cylinder. Ayan hindi ko matanggal to eh. Buisit na bleeder screw yan. Palit wheel cylinder katuloy ngayon. May spring siya sa loob. Palitin na rin talaga. Oras na din. Grabing gaspang na niya.
Ito supply ko ngayon. Next tatanggalin natin itong tornilyo na to. 4 yan. Isa, 2, sa kabila din 2. Supposedly ngayon na ayun, gumalaw na. Tanggalin natin to. Ayan na. Ayan na siya. Ayan na, hugod na. First time ko makakita ng loob nito. Ayan na nga, oh. Yak. Naririnig niya yan. Dito may gasket siya. Bakal pero putol. Sana isang buon na lang. Ito, may isa pa. Duel mo eh. Bakal din. Dami naman sa. Dami naman. Dapat. Ito yung brake line slot. Ayan. Parking brake or handbrake slot. Yung may putol sa gasket nandito sa area na to. May sinsil lang siya, oh. Ayan, oh. Sininsil lang. Ito yata yung pang kabitan ng bearing, eh. Try natin tanggalin. Umikot na.
Kung kailangan nga natin ito dahil sa machine shop. Sige, buksan na natin. Tapos na natin kabilaan. Yan yung driver side. And ito yung passenger side. So yung driver side, tuyo naman siya. So okay yung oil seal niya. Pero yung cylinder niya sa brakes, nung pinisil ko yung goma, may pumatak na rin. So palit na rin yan. Palitan na rin natin yung seal, mura lang din yan. Yung bearing nito okay pa, pero palitan na rin natin yan. Kasi kaya nga tayo nagtitipid para palitan na lang yung mga hindi, since nandito na rin naman tayo, naibaklas na rin natin, palitan na lang. So next na tatanggalin natin ay ang ating drive shaft para matanggal natin yung differential. So para matanggal natin yung drive shaft dun sa may differential, luluwagan lang natin to para maitulak natin drive shaft pa ganun, and malaglag na yung drive shaft dito sa kabila sa may differential. Ano pa? Yan, okay na yan. Maluwag na. Ito naman tayo sa kabila. Dalawang dose sa tuktok.
pinakatuktok. Kanan. Trese na pinakatuktok.
And I'm happy to say na okay ang ating mga gears. Good. Pinion. Good din. Sa gitna din yung lapat niya. Tapos, ito yung adjuster niya. Yan. Oh, akala ko kung ano. So, ito yung adjuster. Tatanggalin mo tong lock para ma-adjust mo itong ring gear na to papunta sa pinion kung may significant na kalog na to. And wala. All good siya. Pwede ko na itong salpak pero syempre check na rin natin yung mga bearing na to. Total, nakatanggal naman na eh. Diba? Ayun lang yun. Kasi dito, pag iniikot ko to, yung pinion, may ganit eh. Kaya, yan ang titingnan natin. Linisin na rin natin ito. Grabe kadiri. Sobrang slimy niya. Hindi siya, langis eh oh. Putik eh. So marami-raming gasolina kailangan natin dito panlinis. Weldingin ko kaya ito, no? LSD. So doon kumakabit yung dulo na itong shaft na to. Yan. Dito sa star yata to, star gear ako basta masaya ako. Tatanggalin na lang natin to. Tanggalin natin to bukas para matanggal natin tong ring gear. Tanggalin natin yung mga bearing sa gilid. Tanggalin natin yung pinion para mapalitan na natin yung mga bearing yan. For now, dyan muna siya. Yun na ngayon. Babaklas tayo ng bungo. So nilagyan na natin ng mark to. Isang hiwa dito, isang hiwa dito. Dito naman, dalawang hiwa. Kabisaduhin ko lang yung feel ng play na ito. Dapat konting-konting lang pala talaga. So, since alam ko na yung laro nito, konting-konting lang. Babakasin natin yung mga yung lock muna kasi itong dalawa. Ayan, sumama na yung bearing race. Iikot siyang ganyan. Ito yung bearing. Uy, good spot. Good. Okay pa to. Okay pa to sa kabila. Race okay pa. May tunog na. May tunog na itong isa.
Palitan na natin. Hindi na tinukpok. Ganyan siya, yung mas maliit sa taas, yung mas makapal sa baba. Ayan o, kitang-kita nyo yung gasket. Huwag nyo lalagyan kasi ng masyadong maraming gasket, pumapasok talaga yan pag inipit. Oil seal. Yung bearing may groove siya dun o, yun o, para mapukpok dito. Ito yung race niya, may number. NSK number HR3036C. Out there. Nakakatakot siya i-press or pagpukit. Papa-machine shop na lang natin to. Pang araw na ngayon mga ka-DIY. Napapress na natin yung mga wheel bearing. Ang nakakainis dito sa bearing center is 560 pesos lang to. Wala silang stock, so napilitan tayong bumili sa Auto Supply. Sa Auto Supply is nasa 1,400 ang isa. Natawaran natin sa 1,300 pero masakit pa rin. 2,600 dalawa. Bearing pa lang yun, wala pang press. Meron na rin tayo sa ito, carrier bearing. Yan, itong carrier bearing nabili natin to sa bearing center. 500 plus lang to isa. Yan, napapress na rin natin. Ang wala tayong nabili is yung sa outer pinion. Sa inner pinion meron tayong nabili. Pero yung sa outer pinion wala pa. Kaya maghahanap pa tayo bukas kasi Sunday ngayon, sarado yung mga Auto Supply or bearing center. Pero sana sa bearing, hanap pa ako sa ibang bearing center para makamura tayo. Grabe, times 2 kasi sa Auto Supply. Isa pang nakakapanghina is sa machine shop ang papress ng 6 na bearing
gumastos ako ng 2,500. Dalawa sa carrier, dalawa sa wheel bearing, tapos dalawa sa pinion, 2,500 yun. Tapos nagtingin ako sa Shopee ng mga bearing, puller, tsaka press, pang press. Yung puller 1,000 lang, yung pang press nasa ganun din. So kung binambili ko na lang ng tools yun, di sana meron na akong pang yung puller tsaka press. Pero lesson learned. Check muna kung yung presyo ba ng machine shop makakabili na ba kayo ng tools para sa next or sa future na project nyo kaya nyo lang gumawa mag-isa, o hindi nyo kailangan dalhin sa machine shop. Pero yan, gusto ko na ito maayos, kaya maglilinis na lang muna tayo ngayon. Linisin natin yung mga yan, kadiri, pati sa loob lilinisin natin yan, yung tubo hanggang doon kabilaan, tapos magda-drain na lang yan dyan. Grabe kasi parang bakal-bakal na to yung makintab. Sige, linis time. Lilinis tayo nito kasi lukuyan. Kaya sobrang dumi nito kanina, di ba? Kaya malinis-linis na. So, yung loob naman, ayan yung mga putik hanggang doon. Linis natin. So, kumula ako ng tubo na may basahan. Ayan, para makayod. Diba? Ano? Parang may ginto na. Sige, linis. Tsaka tubo. Taas. May labi. Silsilin natin to. Hindi siya uupo dito. Ito kasi flat kaya may ganyan. Kaya siguro nagtatagas. Hindi, pero oil seal dito sa loob tingnan natin. Ayan, napantay na natin to. Kinikil natin nung una pero ang tagal, so ginrider natin, pero maingat naman tayo. Ayan, pantay na siya. So uupo na siya ng pantay sa kung saan man siya dapat uupo. Alright. Hindi pa dito. Mataas pa dito. Sige. Next day, mag-install na tayo ng pinion sa differential. So ito, na-press na natin. Press in bago na yan. Tsaka yung kabila. Ito, na-ipapress na rin natin sa machine shop. Na-press na rin natin to, pati yung kabila. Nalinis na rin natin yan. Malinis na siya. Kaya install na tayo. Maghihigpit na tayo ngayon ng pinion. So, ang preload dapat nito ay 15 to 30 inch pounds. Pero since ang ating torque wrench ay foot pounds, 1.23 lang. So sobrang liit lang na galaw. And sa ngayon is nakaset na to sa tensiometer ko na 1.23 foot pounds para umikot siya. Okay na yan. So hindi siya dapat sobrang daling ikutin, dapat may konting ganit siya since brand new bearings yung gamit natin and meron tayong crush sleeve. Okay, pwede na natin ito ikabit yung ring gear.
yung may groove, yung may baon, yun yung sa loob, yung flat sa labas. Ganito naman magsukat ng backlash. Nakikita nyo yung ayan, narinig yung alog. Dapat maliit lang yung alog dapat. So pag malaki yung alog, ibig sabihin i-adjust pa natin papasok yung ring gear. Check natin, meron pa rin. Adjust ulit natin papasok. Ito dapat papasok, ito palabas para gumalaw yung buong ring gear. Okay, so ngayon malapit na siya sa tolerance na gusto ko. Lalagay na natin ngayon yung caps. So naglagay tayo ng palatandaan dyan. Ayan, may dalawang guhit. So napin natin yung cap na may dalawang guhit. Ayan, kakabit natin. Tapos dapat yung cap lumapat siya ng sakto. Ayan, kung makikita nyo may gap, dapat yung dapat sakto. Huwag nyo siyang pupukpukin, huwag nyo siyang pipilitin kasi masisira yung mga threads. Ayan, pumasok siya. Walang gap. Pasok na pasok. Hindi natin pinilit. Pwede na natin yung tornilyohan ngayon. Hindi muna masyado maigpit. Sakto nakalapat lang. Then yung lock ng adjuster, ready lang natin kasi mamaya pa natin ilalock pag nag final adjustment na tayo sa backlash. Ayan, masaya na ako dito. Ayan, maririnig nyo meron siyang gap. Kaya tayo naglalagay ng gap kasi pag uminit yung mga gears, mag-e-expand yan. And pag wala yung gaps, magtutukuran na yan yung mga gears. Diyan na masisira na yan. Kaya kailangan may gap konti para pag uminit mag-e-expand yan at magsasaktuhan lang yung gears. Ngayon na masaya na tayo sa backlash natin. Kaya kung marinig nyo, may gap pa rin siya. Pero maliit na lang. 8,000. Pwede natin kabit tong locks. Okay na. Pwede tayo maglagay ng silicone or linisin pala muna natin. Medyo malangis pa. Hindi gagana yung silicone pag nilagay nyo sa malangis na surface. So bugahan lang natin ulit ito ng hangin. Final linis. Bugahan din natin yung pagkakabitan nito para malinis. Tapos punasan natin to ng
malinis na basahan with gasolina or alcohol or acetone para matuyong-tuyo talaga siya, tanggal yung langis. Then lagay tayo ng silicone gasket maker. Kabit na natin yung ating differential.
natin ang ating bungo. Next, ito naman. So ayan, malinis pa rin siya. Naalala nyo yung may labi dito, ginrind na natin. Bibilisan na natin ng konti kasi yung boss natin naghihintay na. Okay. Naiinip na yung boss natin. Kaya kabit na natin to. Pinakauna is oil seal. Para makabit natin yung oil seal is kumulang tayo ng malaki-laking sakit na mas maliit siya ng konti sa oil seal para pag pinukpok natin to ng dahan-dahan kaya may pasok natin yung oil seal. Lalangisan natin ng konti yung labi niya para suwabe yung pagpasok ng oil seal natin. Then yun na, malapit na. Part number pala, ayan, F4193. Ay, hindi pala, ito pala. Part number MB664588. Made in Japan. Musashi Oil Shield. Halaga nito is 223, mga ganun. Sa axle, since dinala natin sa machine shop, nagkanda halo-halo na yung kaliwa kanan. So itong passenger side, dapat ito lusot ng handbrake cables nakatutok dito. Para yung handbrake cable susuksok natin na ganun. So nilagyan na rin ng grasa nung machine shop yung ating bearing, pero dadagdagan pa natin to. Dagdagan pa natin. Oh, hi, Daddy. Hi. Are you fixing in the red car? Yes. And muntik natin makalimutan yung mga shims. So natin kakalimutan yung mga shims para walang sukli. Ito is nilihan na natin to para kuminis. Ganyan siya. Lagyan muna natin ng grasa pa, tapos salpak na natin. Napansin lang ako, no? So kinabit na natin to, hinigpitan na natin yung 4 na tornilyo, pero may kalot pa din. Teka, lagyan natin sa tripod. Ayan, no? Grabe, bago yung bearing. Ano? Bago yung bearing natin, pero ba't ganyan? So naisip ko, di ba may mga shims dito, ayun, no, sa pagitan. Kasi pag tinulak mo siya, mas malaki yung play niya na up and down. Pag hinata ko naman siya, wala siyang play. So ibig sabihin, dapat kailangan pa nating ipasok yan. Para mapasok natin yan, tatanggalin natin yung shim sa likod.
Ibig sabihin 1.5 mm yung tinanggal natin sa play niya. Ngayon, wala na siyang play loob labas, taas baba, wala siyang play. Yung naririnig nyo, yun yung sa, kasi wala pa tayong differential fluid. Yan. Tsaka yan na yung backlash ng differential. Yan, ganyan siya. Okay. Backlash yan, pati yung play na yan sa ano ba tawag doon, yung mga grooves sa shaft. Okay, up and down wala, in out wala, and magaan-gaan siya ikutin. Yes, sana tumagal yung bearing natin. So hindi pa natin makakabit to lahat dahil wala pa tayong brake cylinder. So sa Shopee parang nasa 500-600 siya. Sana sa Auto Supply malapit lang doon dahil ayoko nang gumastos. Malaki naman yung natipid natin. Pero kung naging mas wise lang tayo at mas patient at mas pasensyoso is mas nakatipid pa tayo. Kabit na lang din natin yung kabila para lang mas konti na yung gagawin natin bukas. Preno na lang. Tapos langis. Papalit tayo ng isa pang U-joint. Yung cross joint or universal joint kasi nandito sa may differential is may play na. So papalitan na rin natin yun. Gastos malala. Gastos malala pero ganoon talaga. Dahil gusto kong matino yung mga sasakyan natin, gagastusan talaga natin. Kung tutusin, sobrang tipid pa din itong ginagawa natin. Pero hindi naman natin sinasacrifice yung quality. Sige, kabit na natin yung kabila. Yung boss ko nagagalit na. Napakabagal ko daw gumawa. Kaya yan, siya na tumira. Good job. Ayan, OT na tayo ngayon. Ginabi na tayo. Pero gusto ko na talaga siya ikabit. So malinis na siya. Nakabili na rin tayo ng bago natin. Yung bossing ko tumutulong na. Para na mabilis. La 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 la. So ito yung wheel cylinder na luma. Spring loaded siya. Ngayon lang ako nakakita ng spring loaded na wheel cylinder. So nakabili tayo, red line. Ganito na yung gamit ko nung nagko-Corolla pa lang ako. And I know hindi siya kasing tibay. So nung nagko-Corolla ako, clutch master, clutch slave, pati rear cylinder, rear wheel cylinder natin, ganito yung brand ko. Pero every year pinapalitan ko siya. So mamarkahan ko doon sa Google Sheets natin, nagpalit ako ng ganito this year, para next year magpapalit ulit ako. Iwas aberya, since mura lang yung mga ganito. Actually sa Lazada 450 something lang to. Dito sa Auto Supply nabili ko 780. Pero ganun talaga, hindi na natin mahintay sa Lazada o sa Shopee. Kaya ito na, kabit na natin. So ganito lang, ito yung pinagkakabitan niya. Ayan. So ganyan lang siya ikabit, dalawang G's, salpak nyo doon, tapos tornilyo yung G's. Ayan, salpak na natin. May dalawang butas siya. Pag ganun ang salpak sa kanya, pag ganun, dito yung kanyang brake line fitting, tapos yung dalawang G's na tornilyo dito. Okay, kabit na natin.
Bagong araw na. Magbe-bleed na tayo ng mga preno ngayon. So marami akong mga brake fluid dito. Pero mga bawas na yan. Nipon-ipon ko lang para hindi naman masayang. Tapos na nating i-bleed yung mga brake cylinders natin. Tsaka yung distribution block na yan, kung ano man tawag yan. Bleed na natin din yan. Hindi umubra yung gravity method natin kasi pababa yan. Tapos umangat yung hose na mas mataas pa dito sa tangke. Kaya hindi siya bababa talaga. Nagpatulong na lang tayo kay Mrs. Buti may free time si Mrs. kanina. So ngayon naman ilalagay na natin yung fluid ng differential. Ang diskarte natin para mapasok yung fluid doon sa fill hole, eto. Asa Pasig kasi yung malaki kong pangsalin. Ito lang nakita ko sa tindahan, tsagain lang natin to. Tapos yung fill hole, yan. So dyan natin lalagyan hanggang umapaw na dyan yung fluid. Pag umapaw na dyan, ibig sabihin puno na yung differential. Okay, baklas na, ilalim na naman. Alright, test drive na tayo ng ating Ford Ranger. Sana wala nang ingay yan. Let's go. Grabe, sobrang tahimik na guys. Nakakatuwa. Ito, medyo iharap ko yung yung mic sa baba. Oh, di ba? Successful. Hindi na siya nakaka-worry i-drive. Hindi na rin siya nakakainis. Kasi ako nainis talaga ako pag may maingay sa sasakyan na dinadrive natin. Kasi nga pang long drive natin, lahat ng sasakyan natin, gusto ko lahat ng sasakyan natin ay roadworthy. At saka makakaabot tayo sa pupuntahan natin. So papakargaan na natin to. And then itatambay na ulit natin hanggang sa susunod natin gagamitin. Alright, hanggang sa next DIY. Yun, kakabalik lang natin from test drive and talagang okay na okay. Sobrang tahimik ng likod niya ngayon. Wala akong naririnig na ugong, na kaldag. Okay na okay. Kahit iliko mo, okay siya. Dati kasi pag lumiliko yung sasakyan, nawawala yung ingay, nagkakaroon ng ingay. Yun pala. So total muna natin yung nagastos natin. And kung magkano ba yung natipid natin based on sa mga estimate natin na gastos. Alright. Ito na ang ating cost breakdown.
So ang total na nagastos natin na actual is 7,705. Yan. Medyo napamahal lang tayo talaga dito sa carrier bearing and sa machine shop press in press out. Yun nga yung nasabi ko sa previous clip natin, na inuna ko kasi yung pagpunta sa machine shop kaysa sa magtingin ng tools, and nakita ko sa Shopee na yung tools na kailangan para mag press in press out ng mga bearings is nasa 1,000 lang. So over tayo ng 1,000 sa pagpe-press in press out. Tapos dito sa carrier bearing din na pa-over tayo ng 1,400 dahil nasa 500 lang to sa bearing center. Pero since wala sa bearing center, kailangan kong pumunta ako sa auto supply, which is talaga mas mahal sa mga auto supply kumpara sa bearing center. Sana nagpunta na lang ako sa bearing center ng next town, pero wala na tayong oras doon. Kaya kinagat ko na yung 2,400 na carrier bearing. So dapat sana ay nakapag-save pa tayo ng 2,900. So bababa pa sana to ng ng under 5,000. Ayan. So ang natipid natin all in all is yung ating labor, dahil ang labor daw sa napag-canvasan ko is 5,000 to 5,500, and hindi pa kasama doon yung press in press out, hindi pa kasama yung parts. Ayan. Bumili ako ng gasolina pang linis, nasa 100 pesos lang, kaya hindi ko na sinama. Kaya 7,705 is not bad na para sa DIY natin, na successful naman. Sobrang saya ko. Kaya yun, thank you so much sa panonood. Happy DIY.